Biglang nagkagulo sa loob ng Senado. Bagong modus ni Escudero, naharang, nabisto. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, heto, mainit-init pa talaga ang panibago na naman na pangyayari diyan ho sa loob ng Senado. Mantakin nyo, ay panibagong modus na naman ito ni Escudero kasangkot. Ang kanyang mga kakamping senador ay pinagkaisahan ho, mga kaibigan. Biglang nagtayuan, nagkaupakan sa pool. Like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Pwede rin po kayong mag-share ng video na ito. Nako, talaga nga yan ho sa palengke, yan ho sa loob ng Senado. Talaga naman palengke ngayon yun di ba? Mga kaibigan, deserve tawagin. Yan ho sa palengke na Senado ay nagkaupakan na naman ho, mga kaibigan. Biglang nagkagulo dahil ho dito sa matinding natuklasan na panggagago. Hindi lang taong bayan ang ginagago, binabastos ang larangan po ng Senado nitong si Escudero, at siyempre kasangkot ang kanyang mga kampi na senador ni Sara Duterte. Huwag kayong alis, mga kaibigan. Importanteng mahalaga, huwag nyo pong kaligtaan panoorin ito. Nako, magugulat kayo. Tingnan nyo kung paano mag-upakan itong mga senador na ito. Tumayo yung isa. Sige, mag-upakan kayo. Sa pool ka ngayon. Ito ho, mga kaibigan. Matindi talaga. Mr. President, the minority leader is recognized. Thank you, Mr. President. We were expecting at least some kind of cooperation or acknowledgement of the members of the minority before the majority leader all of a sudden stands up. The members of the majority have been talking to us nakikipag-usap. Kanina lang kinausap kami ng President Pro Tem. Ngayon biglang titindig itong majority leader na biglang he will be ramming down our throats 10 members of the majority all of a sudden. Ayan, mga kaibigan, buhat sa Abante News, marami rin pong nagtalakay nito. Yan po si Tito Soto. At nasabi nga na biglang tumintig itong isa niyang kasama. Diyan nagupakan, mga kaibigan. Entrada pa lang ay biglang tumindig ayon dito kay Senador Tito Soto. Sa kanyang pagtindigo, dito nagsalpukan itong dalawang ito. Ay tumindig rin ho itong si Tito Soto. Mga kaibigan, panoorin nyo po. Talagang matinding upakan to. We're expecting more cooperation and more better treatment for the minority because we're trying to our best to treat you as well. Because we can make it harder for you if this is what you want. Kaya we were expecting something better. Konting pakisamahan naman dito it's been that way since before. Pero kung ganyan ang gagawin natin, kasi the other members of the majority should know that ano lang to it's a matter of party representation and if we do that, if we follow the party representation, simple 6 NPCs, 3. Ayan, mga kaibigan, nako, ang sabi nga ni Soto, ni Senador Tito Soto, ay kailangan dito ay pakisamahan. Nagkainitan ho ito, nagkagulo po ng kaunti diyan sa loob ng Senado. At ang pinatutungkulan ho dito ay itong si Escudero at ang kanyang mga kasangkot, si Villanueva, at siyempre itong mga senador ni Sara Duterte, mga kaibigan. Dito sa ibabahagi ko po sa inyo, huwag nyo pong kaligtaan panoorin dahil ito po ang matinding kasagutan dito kung bakit ang kanilang pinagmulan nitong kaguluhan sa loob ng Senado na ito pala ay natuklasan na isang modus ni Escudero kasangkot itong mga senador ni Sara Duterte. Kasangkot itong mga kampi niya na mga senador. Ito. They decide sino tatlo. 5 ang Nationalista Party, 2.5. So may bakanting 0.5. Yung PDP laban, 3. So 1.5.
isa at may bakanting 0.5. So pag pinagsama mo yun, 6 or 5. 6. And mayroong isang 0.5. And then there are 10 members who are either single members of the party or are independent. And in that case, 10 of them, 5 of them sits in the CA dapat. Yun ang dapat formula. Ganun lang kasimple dapat sana yung formula. Ang lumalabas ho dito, pakyawan. Pinakyaw ho ang mga pisto. Ito pa mga kaibigan, patindi ng patindi. Mr. President, kung hindi naman, andun yung alternative formula which is majority-minority, okay. Pero we were expecting, the simple respect to the members of the minority na kinakausap naman kami. Hindi kami salimpusa dito. We can make this easy for you and we can make it also difficult for you. We will leave it up to you, Mr. President. My objection stands. I don't think we should continue with the election until we have discussed this properly, Mr. President. Ayan mga kaibigan, alam ko po naunawaan nyo. Yan po ang kaganapan na kahapon diyan ho sa Senado. Nagkaroon ho ng kaunting kaguluhan sapagkat mantakin nyo, ito isang modus kung tawagin nitong si Escudero at nitong mga kakampi niya na 19 na senador sapagkat nagkaroon po ng pagtatalaga kung sino ang dapat italaga dito po sa Commission of Appointment. Ay halos lahat ay pinakyaw na ng mga kakampi ni Sara Duterte na mga senador ay itinalaga lahat bilang membro ng Commission on Appointment. Mga kaibigan, at ito pa, hindi man lang natatanong itong kampo ni Sara, kampo ni Tito Soto kung ano ang dapat gawin dito mga kaibigan. Kaya dito nga ay nasabi ni Tito Soto, kami ay hindi salimpusa. Tumayo ho mga kaibigan. Hindi ko na ipakita sa inyo na biglang tumayo din dito si Senator Villanueva at itong si Tito Soto at nagkaroon sila ng matinding sagutan dito. Nag-upakan sapol itong kampo ni Escudero at ni Villanueva. Sa next vlog ho, pag mayroon po kayong pagkakataon, ipapakita ko po yan itong salpukan na pagtatapat nitong si Villanueva at si Soto. Mga kaibigan, ito po ay mayroong hidden agenda. Kita nyo ho, lahat ng senador ni Sara Duterte ay pinesto ng kampo ni Escudero para na sa karoon ho, kapag nagkaroon ho ng mga sumalang sa Commission on Appointment, ang mga dapat isalang ay pwede nila hong harangin pag sila ay nagkaisa. At higit pa dito, ayon ho dito kay Senador Tito Soto, ay illegal dahil hindi nila sinunod ang utos ng Supreme Court na ito ay dapat dinidivide. Kaya nga sinasabi doon, may point mga kaibigan. Sarili nilang perception, sarili nilang pananaw, not according to the Constitution, ang pagtatalaga nitong mga bata senador ni Sara Duterte sa pangunguna ni Escudero kasangkot itong ilang senador. 19 lahat ito senador ni Sara Duterte. Pinapakyaw ho ang lahat na katungkulan dyan po sa loob ng Senado, Commission of Appointment. Talagang may balak sila. Pag hindi pabor o hindi kakampi ni Sara Duterte, pwede ho nilang harangin yan sa Commission of Appointment. Ngayon ho, ang nireklamo at nilalaban ni Tito Soto, dapat sila ay bigyan ng pagkakataon na masama sa Commission of Appointment, mga kaibigan, doon sa tamang paraan, hindi po sa desisyon lamang ni Escudero at sa desisyon nitong mga senador ni Sara Duterte. Alam ko mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong upunto. Sa like ko sa video na ito. Maraming salamat. Bye-bye. Palakpakan.